Nais ni Jesus na maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Ang ebanghelyo ngayon ay mula sa isang piling pangangaral ni Jesus sa templo, tungkol sa wakas ng panahon at pagkawasak ng templo. Para kay Jesus, ang pagkawasak ng templo ay isang palatandaan na ang katapusan ng panahon ay dumating na. Bagamat ito ay hindi maaaring itakda sa isang tiyak na petsa. Bahagi ng katapusan ng panahon ang pag-uusig sa mga alagad ni Jesus. Ipinaalala niya sa pagbasa ang isang konkretong magaganap sa hinaharap at sa kasalukuyan na maaaring mapanghinaan ng loob at pananampalataya ang mga alagad at lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Sa kabila ng lahat ng problemang ito, ang mga disipulo ay dapat manatiling may pag-asa, maging mapagbantay at magtiwala sa Diyos sa tutulong sa kanila sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino mang inyong mga kaaway. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, ang lakas ng loob ay isang birtud na moral na nagbibigay kung may mga kahirapan ng katatagan at tiyaga sa paghahanap ng mabuti. Tinitiyak ang malasakit na labanan ang mga tukso at higitan ang mga balakid sa buhay moral. Ang birtud ng lakas ng loob ay nagdudulot ng kakayahang lupigin ang takot, kahit na ang kamatayan, at harapin ang mga pagsubok at mga pag-uusig. Nagpapalakas upang itakwil ang sarili at ialay ang sariling buhay sa pagtatanggol ng isang usaping matuwid. Magagawa natin ito kung tayo ay nakakapit sa Diyos. Anumang kahirapan ang dumating sa ating buhay, mga pagsubok, pag-uusig, basta't alam natin na nasa tama tayo at ayon sa mga katuruan ni Jesus, ang ating mga paninindigan, hindi tayo dapat matakot dahil ang Diyos ang ating sandigan at lakas. Sa daigdig ay magkakaroon kaya ng mga kahirapan. Subalit, lakasan ang inyong loob, nalubig ko ang daigdig. Sa dami ng ating mga alalahanin sa araw-araw, ano-ano ang inyong mga pinaghuhugutan ng lakas upang patuloy na lumaban sa mga hamon ng buhay? Una, ay ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan at alam niya ang mga nangyayari sa atin. Ikalawa, dapat kong tanggapin na may mga bagay na hindi ko kontrolado. Kaya't ipagpapasa Diyos ko na lang ito, habang ginagawa ko rin ang aking makakaya na malampasan ito. At ang ikatlo, hindi dapat panghinaan ng loob na lumaban, lalo't nasa tama ang iyong paninindigan, sapagkat ang Diyos ang aking tagapagtanggol sa oras ng kagipitan. Sa